Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Panginoon ng Katotohanan. Kabanata 41. Robin ay napakunot ang noo, ang paligsahang ito, sa pagkakaalam ko, ay ginaganap tuwing 10 taon, at palaging sa ibang kaharian. At ito'y para lamang sa mga prinsipe ng maharlikang pamilya, at mga anak ng mga duke na umabot na sa ika-10 antas, tama ba? Ang imbitahin si Caesar na hindi man lang nakaabot sa ika-9 na antas, at isa lamang anak ng isang count, parang hindi makatotohanan. Alam namin pero hindi ba't maganda iyon? Nagsaya ang buong pamilya noong dumating ang imbitasyon. Nagkamot ng ulo ang lalaki. Sino mismo ang nagpadala ng imbitasyon? Mula sa ating maharlikang pamilya ng itim na araw, syempre. Nais nilang maging bahagi si Caesar ng opisyal na ekspedisyon ng kaharian para sa paligsahan ngayong pagkakataon. Napakalaking karangalan. Karangalan. Sa tingin mo ba'y ipagdiriwang ng ibang kaharian ang kanyang tagumpay? Hindi. Hindi ako sigurado rito. Ano ang opinyon ng patriarka tungkol dito? Yun, kung iisipin, mukhang naisip din niya ang sinasabi mo. Ipinagbawal niya kay Caesar ang maglibot at hamanin ang mga henyo gaya ng dati, at inayos niya ang pinakamahusay na mga mapagkukunan ng pagsasanay para makalusot agad siya sa ika-9 na antas. Sinabi rin niyang magpapadala siya ng mga miyembro ng pamilya upang makipag-sparring sa kanya kung kinakailangan. Tumango si Robin, magaling, may natitira pa palang katalinuhan ang matandang iyon. Sige, maaari ka nang umalis. Opo, Ginoong Robin. Bahagyang yumuko ang lalaki, kinuha ang kahon, iniwan ang mga bag ng barya, at lumabas. Wala siyang nakitang kakaiba sa pagyuko o sa pagtanggap ng utos mula kay Robin, ang taong iyon ay napaka-misteryoso. Ang paligsahan ng 8 kaharian, ha? Gitling-gitling-gitling. Mabilis na lumipas ang mga araw, mahigit 4 na buwan ang dumaan. Ginamit ni Robin ang mga ito upang makalusot sa ika-7 antas at maghanda patungo sa ika-8, habang pinapakinis din ang kanyang mga talisman. Sa panahong iyon, lumabas si Pian mula sa kanyang pagninilay matapos makumplito ang pagkatuto sa perpektong batas ng hangin at makatawid sa ika-9 na antas. Nakayanan din ni Theo na maabot ang ika-9 na antas sa panahong ito. Samantalang si Munting Zara ay nanatili pa rin sa ika-5 antas dahil abala siya sa pagguhit ng mga buwanang rune at sinusubukang dagdagan ang kanyang produksyon. Theo, Pian, may misyon ako para sa inyo. Tawag ni Robin mula sa kanyang silid. Mangyari po, guro. Agad na lumapit ang dalawa. Ang paligsahan ng 8 kaharian ay magsisimula sa mahigit 1 buwan. Pian, nalaman mo ba kung saan ito gaganapin? Opo, guro. Sa kaharian ng Dolivar. Ang kahariang iyon ay may maliit na hangganan sa atin, partikular sa Dukado ng Evern, at iyon naman ay may hangganan din sa Dukado ng Alton. Malapit sa Dukado ng Alton. Malayo pa rin ang distansya. Malamang nakalarga na ang ekspedisyon ng pamilya Burton, tila naimbitahan ko kayo sa tamang oras. Tumango si Robin. Ano pong ibig ninyong sabihin, guro? Nais kong pumunta kayo roon upang suportahan si Caesar kung kinakailangan. Hindi ako mapalagay tungkol dito. Ngunit, ano po ba ang maaaring mangyari? Opisyal na imbitasyon ito, at hindi ko akalaing may planong saktan si Batang Ginoo Caesar ang Dolivar, o sinumang partido. Ikakagalit iyon ng maharlikang pamilya ng itim na araw. Naguguluhan si Pian. Hindi ko alam, basta hindi ako mapakali, at hindi normal sa akin ang ganito. Basta samahan ninyo siya, kahit moral na suporta lamang. Kayo lang ang makakasabay sa kanya sa ngayon. Opo, aalis na kami agad. May iba pa po ba kayong utos? Nag-isip si Robin, kinuha ang ilang talisman sa tabi at inihagis kay Pian. Mas makapal ang balat ng mga ito at naglalabas ng mas matinding aura. Partikular na kapansin-pansin ang 4 na talismang may simbolo ng apoy na may numerong 16 sa loob, at 2 talismang may itim na bilog na may numerong 50 sa loob. Sana'y hindi ninyo ito kakailanganin,
ngunit kung kinakailangan, huwag mag-atubiling gamitin. Pagkatapos, kumuha siya ng walang laman na pergamino, nagsulat, at iniabot iyon kay Pian. Ibigay ito kay Mila Bradley sa daraanan ninyo, good luck. At sa inyo rin, guro. Yumuko ang dalawa at lumabas ng silid. Pagkatapos ng simpleng paghahanda, agad silang naglakbay palabas ng lungsod. Kahit nakaalis na sila, hindi pa rin maalis ni Robin ang kanyang pakiramdam ng panganib. Nais sana niyang ipahinto ang pag-alis ni Caesar, ngunit sisira iyon sa dangal ni Caesar at ng pamilya, at maglalagay sa peligro ng kanyang mga plano. Normal lang na humarap sa ilang pagsubok si Caesar, hindi niya ito mapoprotektahan habang buhay. At higit sa lahat, baka guni-guni lamang niya ito. Gitling gitling gitling. Ako si Pian at ito si Theo, mga lingkod ni Ginoong Robin Burton. Nandito kami upang maghatid ng liham kay Ginang Mila. Malakas na wika ni Pian sa harap ng tirahan ni Mila Bradley. Agad lumabas si Mila mula sa kanyang pagninilay bago pa makapagsalita ang mga bantay, at kinuha ang sulat mula sa kamay ni Pian. Nagulat ang dalawa, akala nila'y kailangan pa nilang lumaban sa mga bantay bago makaharap si Mila. Binuksan ni Mila ang sulat, mabilis na napakunot ang noo, at paulit-ulit na binasa. Sa huli, tumangala siya at tinitigan si Pian na nakamaskara. Naiintindihan ko, maaari na kayong umalis, at gagawin ko ang aking makakaya. Hindi naunawaan ng dalawa ang ibig niyang sabihin, ngunit alam nilang tapos na ang kanilang misyon. Yumuko sila kay Mila at agad na nagmamadaling tumungo sa kaharian ng Bolivar. Gitling gitling gitling. Lumipas pa ang isang buwan, at ilang araw na lang ay magsisimula na ang siklo ng 8 kaharian. Narating na ni Caesar, kasama ang ekspedisyon ng pamilya Burton, ang kabisera ng Bolivar kung saan gaganapin ang paligsahan. Bagamat kasama sa kanilang pangkat ang isang santo at maraming kabalyero, hindi sila masyadong kapansin-pansin sa lansangan dito. Naroon na rin ang lahat ng anak ng mga duke ng 8 kaharian at ang mga prinsipe ng maharlikang pamilya kasama ang kanilang mga kasama. Sa panahong ito, karaniwan na lamang ang makakita ng mga santo na naglalakad sa lansangan. Punong-puno ng palamuti at kasayahan ang malaking lungsod, lalo itong nagiging masikip araw-araw. Ang ganitong kaganapan ay pinakamainam na oras para sa mga auction, at magandang takip para sa mahahalaga o kaina-hinalang pagpupulong ng hindi napapansin. Samantalang abala ang lahat, si Caesar at ang isang kasama niya ay naglalakad sa lungsod, tinitingnan ng mga tao at nagal-alako. Narinig kong lagi ring naglalakad sa pamilihan si Ama pagkatapos ng bawat pagninilay. Hanggang ngayon daw ginagawa niya pa rin iyon, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Nais ko sanang sagutin iyan, ngunit narinig ko rin iyon mula lamang sa mga kwento ng nakaraang henerasyon. Sagot ng kasama niyang si Uncle John. Huwag kang mag-alala, Tio John, sigurado akong matutuwa si Ama na makilala ka at si Tia. Tinapik ni Caesar ang balikat niya. Ang taong ito ay kapatid ni Robin sa dugo, ang anak ng ina ni Robin bago siya pumanaw. Duda ako riyan. Pakiramdam ko'y alam na ni Kuya ang tungkol sa amin, pero hindi niya man lang kami hinanap, hindi ako nagrereklamo, wala naman siyang obligasyon sa akin, pero, ang kanyang presensya ay talagang nakaapekto sa amin ng kapatid ko buong buhay namin. Minsan ay masama ang naging epekto dahil tumakas siya, at ngayon naman iginagalang kami na para bang mga bayani dahil ibinalik kanya, ang kanyang presensya ang nagtakda ng aming mga buhay at ni minsan hindi namin siya nakita, hindi ba't nakalulungkot iyon? Tumawa si John nang may halong pangungutya. Siya ay nasa 14 na antas pa lamang, hindi dapat siya kasali sa ganitong malakihang kaganapan, pero pinili siyang sumama kay Caesar dahil siya ang pinakamalapit na kamag-anak ni Robin. Si Ama ay palaging abala. Kahit noong kasama ko pa siya, bihira kaming makapag-usap. Hindi alam ni Caesar ang isasagot, pero marahil nga'y may pagkakasala ang kanyang ama ngayon. Huwag mo na akong konseluhin, bata. Pero tama ka, aabangan ko ang araw na makilala ko siya. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 42. Hindi na muling sumagot si Caesar at sinubukang iwasan ang paksa sa natitirang oras ng kanilang biyahe.
Hindi niya alam kung alam ni Robin ang tungkol sa pagkakaroon ng kanyang tunay na kapatid sa dugo, o ang pag-iral ng 12-dosenang mga kapatid na kalahating dugo na nais siyang makilala, pero isang bagay ang sigurado, kahit alam man ni Robin, hindi niya iyon papansinin. Hindi dahil isa siyang halimaw na walang damdamin, ngunit ang kanyang estilo at ambisyon ay ginawa siyang mas praktikal kaysa emosyonal. Para kay Robin, ang kanyang mga kapatid ay madalas na ituturing na ibang anyo ng buhay lamang, at hindi niya sisikaping paboran o hamakin sila kumpara sa iba. Dahil dito, mas pinili ni Caesar na manahimik at sinimulang suriin ang kabisera kasama si John. Bagamat naglibot na si Caesar sa kaharian ng Black Sun nitong mga nakaraang buwan, hindi pa siya nakakalabas sa mga hangganan nito, sa katunayan, ganoon din si John. Ang pagpasok sa ibang kaharian ay hindi kailanman madali, lalo na para sa mga maharlika. Kailangan mong magkaroon ng pahintulot mula sa dalawang kaharian at bantayang mabuti ang iyong mga galaw, kung hindi maituturing kang isang especially iya o traidor. Mabilis na lumipas ang araw, ginugol nila ang oras sa paglibot sa mga pamilihan at tanyag na lugar ng lungsod. Layunin nilang palawakin ang kanilang pananaw tungkol sa mga kaugalian at tradisyon ng ibang kaharian, higit pa kaysa sa simpleng turismo. Gayunman, labis pa rin nilang ikinatuwa ang kanilang karanasan. Bago lumubog ang araw, iminungkahi ni John na pumunta sila sa pinakamalaking restaurant sa lungsod upang tikman ang mga putahe. Medyo nagulat si Caesar dito, dahil bilang isang tagapagsanay na nasa ika-9 na antas, kaya niyang hindi kumain ng ilang araw. Ngunit iginiit ni John na dapat nilang subukan ang lokal na pagkain ng kaharian habang narito sila. Makalipas ang ilang minuto, nagtanong sila sa ilang dumaraan at natunto ng pinakamalaking restaurant sa lungsod, isang gusali na may ilang palapag, puno ng makukulay na palamuti, at kaakit-akit ang anyo na akma sa reputasyon nito. Matatag ang loob at may sapat na ginto, nagtungo sila diretso sa pinakamataas na palapag. Pagkaupo nila, halos lahat ng nasa menu ay in order ni John. Dahil sa kanilang lakas, kaya nilang kumain ng napakalaking dami ng walang problema. At tulad ng inaasahan, mabilis nilang nilinis ang mesa, wala man lang natirang buto. Natawa si John ng maluwag, haha. Gaya ng inaasahan mula sa pinakasikat na restaurant sa Bolivar, napakasarap ng lahat. Waitress, dalhin mo ang bill. Lumapit ang isang dalagang nakauniporme at yumuko, ikinagagalak naming nagustuhan ninyo ang aming pagkain, Ginoo. Sana bumalik po kayo. Ang inyong kabuoang halaga ay 734 na gintong barya at 60 pilak. Ha! Napamulagat si John nang marinig ang halaga. Sigurado ka ba, iha? Pagkain lang naman ito. Wala naman kaming in-order na kayamanan. Hindi po ako nagkamali, Ginoo. Ang mga in-order ninyo ay mga putahe na naglalaman ng dekalidad na karne ng halimaw at langis. Kapag nagsimula ang proseso ng pagtunaw, mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong pangangatawan, mas lalakas at magiging mas flexible. Kaya po medyo mataas ang presyo. Namutla si John. Ang halagang ito ay sapat na upang makabili ng mataas na antas na armas mula sa isang tanyag na panday. Mali nga siya na nagmadaling mag-order nang hindi tinatanong ang presyo, ngunit, hindi ba masyadong sobra ito? Walang problema, Tito John. Miss, wala kaming dalang ganoong halaga, naglilibot lang kami. Maaari bang ipadala ang bill sa tirahan ng pamilyang Burton? Kami ay mga panauhin ng kaharian para sa susunod na paligsahan. Sabi ni Caesar, sabay abot ng kanyang identity card. Nakahinga ng maluwag ang dalaga, mukhang wala akong magiging problema ngayon. Ngumiti siya, syempre, maaari naming ipadala roon ang bayarin. Kailangan ko lang ng inyong pirma dito. Inilahad niya ang bill para pirmahan. Hahaha. Kanina pa ako nagtataka kung sinong pulubi ang nanggugulo dito, pero anak pala ng Burton. Sige, pirmahan mo na ang bill para bayaran ng tatay mo. Sigurado akong pagbalik mo, hahampasin ka niya. Hahaha. Malakas na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng restaurant. Natigilan si Caesar na hawak ang panulat at tumingin sa direksyon ng tinig. Naroon ang isang malaking mesa na ng mga kabataang lalaki at babae. Sa dulo nito, nakaupo ang isang binatang may aura ng yabang at lakas.
Ngunit ang nagsalita ay isa sa mga nakaupo malapit sa kanya, isang binatang may itim na buhok, matalim na anyo, suot ang makinang na baluti. Nakaupo sa kanyang kondongan ang isang dalagang nakatingin kay Caesar na may paghamak. At ikaw naman, ano ka? Tinaasa ni Caesar ng kilay at malamig na tinanong ang binata. Mula ka sa pamilyang Burton at nasa ikasyam na antas, ikaw ang tinatawag na Caesar, hindi ba? Tanong ng binata na puno ng pagkasuklam. Iyon nga, at hindi ka karapat-dapat na makita ako rito. Hindi ka rin karapat-dapat na narito sa kaharian namin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng hari ng Black Sun nang italaga niyang sumali ang anak lang ng isang earl sa aming paligsahan. Sok-sok alternasyon kawawa naman ang Black Sun Kingdom, naubusan na ng talento kaya nagdala ng mga payaso. Ha. Tumawa ng malakas ang binata at sinabayan siya ng buong mesa. Maging ang binata sa pinuno ng mesa ay napangiti. Kakaiba nga ang presensya ni Caesar, dahil sa hirap ng komunikasyon sa malalayong lugar, tanging pinakamahalagang balita lamang ang naipapadala sa pamamagitan ng mga especially iyan na anumang oras ay maaaring mahuli. Walang nakakaalam dito kung sino talaga si Caesar. Ngunit syempre, alam nila na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nagdala ang isa sa 8 kaharian ng anak ng isang earl, at iyon pa'y nasa ikasyam na antas. Hindi nila maipaliwanag ito, ipinapakita ba ng hari ng Black Sun ang kanyang paghamak sa kanila? O sadyang wala na talagang silbi ang kanyang kaharian? Sa alinmang kaso, masakit sa kanilang mata ang presensya ni Caesar. Ang dami mong sinabi pero ayaw mo pa ring ibigay ang pangalan mo. Mukhang natatakot kang pagtuunan kita sa paligsahan. Ayos lang, naiintindihan ko. Tumawa si Caesar. Hanggal. Ang pangalan ko ay Michael Tinley, anak ni Duke Tinley ng kaharian ng Bolivar. Sinasabi mong gusto mo akong targetin. Hindi ka ba natatakot na baka hindi ka na makalabas dito ng buhay? Dahan-dahan ang huling salita ni Michael habang tumayo siya at akmang hahawakan ang kanyang espada. Tumayo rin si Caesar, handa nang makipaglaban anumang sandali. Ngunit bigla'y may narinig na banayad na tawa mula sa gilid, galing sa pinuno ng mesa. Haha, umupo ka, Michael. Kahit pabasurang panauhin siya, panauhin pa rin natin sa kaharian. Gusto mo bang sabihin ng iba na masama tayong mag-alaga ng bisita? Kabanata 43. Huminto si Caesar sa kanyang paglalakad nang marinig ang mga salitang iyon. Si John, na naglalakad sa tabi niya, ay sinubukang itulak siya pasulong habang pabulong na nagsabi sa kanyang tainga. Pakiusap, magpatuloy ka lang. May grupo ng mga henyo na nasa antas 10 at mas malakas ang mga gwardya kaysa sa akin. Ngunit nabigo rin siya sa huli, alam niyang hindi ito matatapos ng maayos. Lumingon si Caesar at tumingin sa nakaupo sa dulo ng mesa. At ang pagtawag ba sa mga bisita ninyong basura, ay maituturing na magandang pakikitungo dito. Nakunat ang noo ng binata, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay tinaas ni Michael ang kanyang espada at nagsalita. Hindi mo ba pinahahalagahan ang kabutihan? Si Prinsipe Henry Dole mismo ang nagkaloob sa iyo ng kanyang proteksyon ngunit naglalakas loob kang sumagot. Kahit tawagin kanyang basura, hindi ka ba nga ba isa talagang basura? Hindi ako ganoon, at tiyak na hindi ko kailangan ng basbas ng prinsipe mo, o kung ano man iyon. Nagsimulang magningning ng puti ang kamao ni Caesar. Kung sino man sa inyo ang may problema sa akin, lumapit kayo at harapin ako, huwag kayong magtago sa likod ng mga eksperto at palabesan ang marurumi ninyong dila laban sa akin. Haha, saan galing ang kayabangan na iyan? Iniisip mo bang wala kang kapantay sa ilalim ng langit? Magising ka nga, hanggal. Nagsimulang tumaas ang tawanan at panunuyan ng mga naruroon. Nakakabagot ang kanilang pagtitipon, at ngayon nakakita sila ng kasayahan, kaya paano nila palalagpasin ito? Mukhang hindi lamang basura ang ipinadala ng Black Sun Kingdom, kundi isang basura at isang hanggal din. Anak ka lang ng isang earl, alam mo ba kung ilan ang katulad mo sa buong mundo? Maaari kitang patayin dito at magbayad lang ng kaunting kabayaran sa walang kwenta mong pamilya. Dahan-daang lumapit si Michael kay Caesar na may matinding intensyon na pumatay, itinaas ang espada sa harap ng dibdib nito.
Hindi siya sinagot ni Caesar at nagsimulang lumakad din papalapit. Lalong nag-init ang ulo ni Michael sa nakita, kaya tinaas niya ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo at sumigaw. Haya! Tumalon siya upang hatiin si Caesar ng isang hampas. Bago pa bumagsak ang espada sa kanyang ulo, mabilis na umiwas si Caesar pakaliwa, pagkatapos ay tinaas ang kanang kamay na nagliliwanag ng puti at hinawakan ang leeg ni Michael. Napasigaw si Michael na parang baboy na kinakatay. Agad na nalaglag ang espada sa kanyang kamay. Sinubukan niyang itulak si Caesar ngunit walang epekto. Nang marinig ang matalim na sigaw, nagsimula nang tumayo isa-isa ang mga kabataang lalaki at mga gwardya, pati na rin ang prinsipe na ngayon ay nakakunot ang mukha. Isa sa mga tagapagtanggol ni Michael ang lumapit, halatang puno ng hiya at galit. Huwag kayong gagalaw, sigaw ni Caesar, sabay taas kay Michael mula sa leeg. Lalong lumakas ang kanyang mga daing. Matalino ang gwardya at agad na tumigil. Alam niyang kaya niyang patayin si Caesar, ngunit baka sapat ang ilang segundo upang tuluyang mapatay o mapinsala ng malubha ang kanyang amo. Kung ako'y basura lamang na anak ng isang earl, bla bla alternasyon kung ganoon, ano kayo? Ako, si Caesar, ay may kakayahang patayin ang peyasong ito sa isang iglap, at alam kung kaya kong talunin ang bawat isa sa inyo. Walang pakialam si Caesar sa paghihirap ni Michael at nagsalita ng kalmado sa iba. Natahimik ang lahat. Wala ni isa ang nang-ahas magsalita sa takot na baka tuluyang mapatay ni Caesar si Michael. At higit pa roon, kahit gusto nilang sumagot, ano pa nga ba ang sasabihin nila? Alam ng lahat na maliit lamang ang pagitan ng lakas ng mga henyo sa antas 10 at ni Michael, pero walang sinuman sa kanila ang kayang talunin ito ng ganoong kadali. Isa lang ang tanong na bumabalot sa kanilang isipan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nagpatuloy si Caesar. Alam kong may maliit na alitan sa pagitan ng dalawang kaharian, pero wala akong pakialam. Narito ako para kunin ang unang pwesto sa paligsahan at bumalik sa aking pinagmulan. Malinaw ba? Nagngit-ngit ang mga ngipin ng lahat ngunit wala pa ring nagsalita, maliban sa prinsipe na hindi na mapigilan ang sarili. Oo nga, mas malakas ka kaysa inaasahan namin. Pero sa tingin mo ba si Michael ang pinakamalakas dito? Kaya mo rin ba akong talunin? Ngumiti si Caesar ng madilim. Kung may tiwala ka sa sarili mo, lumapit ka at subukan mo ako. Nagpigil ng galit ang prinsipe. Subukan siya. Malinaw na malakas si Caesar. Kahit magtagal ang laban, may posibilidad pa ring matalo siya, at kung mangyayari iyon, mawawasak ang kanyang dangal. Sa huli, nagpasya siya. Gusto mo ba na ako, isang prinsipe, ang lumaban sa iyo rito mismo? Sa isang restaurant, hindi ba't para roon ang paligsahan? Huwag kang mag-alala, magkikita rin tayo kalaunan. Pero ngayon, pakawalan mo si Michael. Kapag pinatay mo siya, hindi mo kayang akuhan ang magiging kapalit nito, pati pamilya mo. Huwag kang mag-alala alternasyon mahusay kung nakokontrol ang aking lakas para manatili siyang gising at sumisigaw na parang baboy hanggat maaari, pero hindi ko siya masyadong sasaktan. Bagaman sobrang kapal ng mukha niya, hindi siya karapat-dapat mamatay, o karapat-dapat ba? Tumawa si Caesar habang tumingin kay Michael na mas lalo pang sumigaw. Handa akong bitiwan siya, pero bigyan mo ako ng iyong salita bilang prinsipe sa harap ng lahat na hindi ako masasaktan hanggang makabalik ako sa Burton Residence. Gustong-gusto sanang ipautos ni Prinsipe Henry na patayin si Caesar sa lugar na iyon, pero hindi niya maaaring baliwalain ang anak ng isang duke. Kung mabalitaan ng pamilya Tinley ang nangyari, mawawala ang kanyang tsansa sa trono. Alright, ibinibigay ko ang aking salita. Agad na ibinagsak ni Caesar si Michael sa isang mesa, na agad namang nabasag. Mabilis na tumakbo ang kanyang tagapagtanggol. My lord, nang matiyak na nawalan lang ito ng malay, tumingin siyang muli kay Caesar at John na parang gustong lamunin sila, ngunit umatras nang kumumpas ang prinsipe. Pagkatapos ay hinarap ni Prinsipe Henry si Caesar. Sana manatili kang ganyan kaya bang pagkatapos magsimula ang hunting event. Pinapayuhan kitang mag-ingat sa iyong likuran. Ang pagtatanggol sa sarili ay kay abangan na ngayon. Hunting event man o kung ano pa, wala akong pakialam alternasyon Terena, Theo John.
Tumalikod si Caesar at lumakad palabas, walang pakialam sa mga tinging puno ng puot na nakatuon sa kanya. Kabanata 44. Gitling gitling gitling. Buwisit. Sigaw ni Prinsipe Henry sabay hagis ng kanyang tasa sa sahig nang makaalis si Caesar, "Hoy ikaw, gaano kalala ang pinsala?" Bahagyang yumuko ang bantay ni Michael. "Ang balat sa leeg ng aking Panginoon ay tuluyang naglaho, mahal na prinsipe, ngunit maayos pa ang kanyang laman at mga ugat. Panlabas lamang ang pinsala at hindi ito nakamamatay. Matagal na siyang tinutupok ng apoy, ngunit hindi man lang nadamay ang kanyang laman." Tumigil ang apoy ni Caesar mismo matapos masunog ang balat. Ito ay, isa sa mas makapangyarihang bantay ang nagsalita, habang ang lahat ay natahimik. Iyon din ang nasa isip ng bawat isa. Ang lawak ng kontrol niya sa kanyang kapangyarihan ay nakakatakot. Ipadala siya sa tirahan ng dukado ng Tinli upang magamot. Tungkol naman kay Caesar, tumingin ang prinsipe patungo sa tarangkahan at pinagdikit ang mga ngipin. "Gitling gitling gitling. Caesar, patawarin mo ako sa hindi ko pakikialam, tiyak naramdaman mo ang antas ng lakas ng mga bantay na iyon." Humingi ng paumanhin si John Burton. "Ayos lang tiyo, nauunawaan ko. Pero, hindi ba mas mabuting kalimutan mo na lang at lumisan? Ang magtamo ng galit ng lahat ng iyon ay hindi magandang ideya, lalo na pa ng prinsipe." Labis na nag-aalala si John sa nangyari, sapagkat bilang dugong angkan ng isang earl mula sa ibang kaharian, wala silang protection dito. "Bakit ko hahayaang apak-apakan ang sarili ko? Kaya kung tiisin kong mas malakas ang kalaban, pero kung mas mahina siya kaysa akin, bakit ko siya pagbibigyan?" Hindi malaman ni John ang isasagot. "Kung mas mahina kaysa akin." Hinusgahan niya agad ang isa sa mga prinsipe ng Bolivar na mas mahina sa kanya bago pa man sila magpalitan ng isang hampas. Ang ganitong uri ng kayabangan. Sa totoo lang, Tio John, ano na ang kalagayan sa pagitan ng dalawang kaharian? Kung nakadadalo tayo sa paligsahan dito, hindi naman siguro ganoon kasama, hindi ba? Hindi masama, pero hindi rin mabuti. Marami tayong maliliit na digmaan sa hangganan nitong mga nakaraang taon. Ang huli at pinakamalaki ay halos 15 taon na ang nakalipas, sa pagitan ni Duque Everin mula sa ating panig at Duque Tinli mula sa kanila, ngunit agad din yung natapos ng walang nasakop na lupa sa magkabilang panig. Tumaas ang kilay ni Caesar, maraming digmaan at ang pinakahuli wala pang 2 dekada ang nakalipas. Paanong hindi masama iyon? Umiling si John. Masyadong mahaba kung pag-uusapan pa natin ang mga ugnayan ng kaharian. Kalimutan na lang muna natin, bumalik na tayo agad sa tirahan ng pamilya bago pa tayo muling mapahamak. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang minuto ng mabilis na paglalakbay, nakarating sila sa tirahan ng pamilya. Agad na humarap si John kay Santong Billy at isinalaysay ang lahat. Nakapagtataka ang pangyayaring ito, may naramdaman ka ba? Marahil nais lang nilang sukatin ang iyong lakas upang makagawa ng plano laban sa iyo. Tanong ni Billy kay Caesar. Hindi ko alam at hindi ko rin pinapansin. Ano man ang ibato nila sa akin, susunugan ko lang, sagot ni Caesar sabay kibot balikat. Haha, iyan ang tamang diwa. Gayunman, hindi nila dapat ito pinalaki kung hindi ka nakabangga kay Prinsipe Henry. Opisyal tayong mga panauhin, huwag kang mag-alala. Maghanda ka na lang bukas. Pupunta tayo sa bulwagang lungsod upang marinig ang opisyal na anunsyo tungkol sa detalye ng paligsahan. Tungkol doon, narinig namin ang prinsipe na may binanggit na pangangasong paligsahan, tugon ni Caesar. Pangangasong paligsahan. Sigurado ka, hindi maaari. Mabilis na napatayo si Billy at sumigaw. May problema ba, Tio Billy? Nagkunot-noo si Caesar. Bihirang makitang magulat si Billy, lagi itong kalmado at matatag. Huwag muna nating pangunahan ang lahat. Magpahinga ka na muna, bukas malalaman natin ang lahat. Naupo muli si Billy at hinaplos ang kanyang noo. Hindi alam ni Caesar kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng kanyang tiyo, ngunit kalaunan ay bahagya siyang yumuko at lumisan. Si John ay susunod na sanang aalis nang pigilan siya ni Billy. Hindi ikaw, John, manatili ka muna. Nang maisara ang pinto, tumingin si Billy kay John.
Sa narinig kong kwento, hindi man lang nabanggit ang pangalan mo, nasa palikuran ka ba nang mangyari iyon? Ako, hindi, nandoon ako, ngunit hindi ako nakialam, mahinang tugon ni John. Tanga ka ba? Tinaasan siya ng kilay ni Billy. Papatawad, tanong ko, tanga ka ba? Ako, nanahimik lang upang hindi na lalong lumala ang sitwasyon, marami sa kanila ang mas malakas kaysa akin. Tagapagbantay ka ni Caesar. Hindi ka sinama upang mamasyal at kumain sa kanyang gastos, hanggal. Dapat sana'y humarap ka sa harapan niya mula sa unang salita pa lang at sinubukang payapain ang lahat, at kung hindi mapayapa, nakahanda kang mamatay upang makatakbo si Caesar. Ngunit nanahimik ka dahil, ayaw mong lalong gamulo. Gulo na ang sitwasyon mula pa sa simula. Tandaan mo, nakuha mo ang tungkuling ito dahil sa iyong kaugnayan kay Robin, at dahil din doon, pinapalampas kita ngayon. Pero ito na ang huli. Lumayas ka na, itinuro ni Billy ang pinto. Nauunawaan ko ang aking pagkakamali, yumuko si John at lumabas ng silid. Gitling gitling gitling. Para sa isang cultivador, ilang oras ay walang saysay. Malapit na ang oras ng pagtitipon kung saan iaanunsyo ang mga detalye ng paligsahan. Nagtipon ang karamihan ng mga kasapi ng ekspedisyon ng Burton, kasama si Santong Billy, at nagtungo sila sa pangunahing bulwagan ng lungsod. Ngayon, panang buhay ang mga lansangan ng kabisera habang dumaraan ang mga makapangyarihang nilalang, at libu-libong mga mortal at mahihinang cultivador ang nakahanay sa magkabilang panig upang masilayan ang mga alamat. Makalipas ang 20 minuto, nakarating ang mga Burton sa bulwagan. Isa itong napakalaking gintong simboryo na may maraming pasukan at bantay na mahigpit na nagsusuri ng mga imbitasyon. Sa pagkakataon iyon, ang kaharian ng itim na araw ay kasalukuyang nasa pila para sa pagsusuri ng kanilang imbitasyon. Oh, mahal na prinsipe, hindi ko inaasahang makikita-kita ngayon haha, masayang bungad ni Billy at dinala ang kanyang grupo palapit. Ang kaharap nila ay si Prinsipe William Marley, isa sa pinakamatandang at pinakamakapangyarihang prinsipe ng kaharian ng itim na araw. Billy Burton, oo. Kumusta? Bahagyang ngumiti ang prinsipe at muling tumingin sa unahan. Tapos na ba ang pagsusuri nyo? Sigaw niya. Sandali lang po. Ang pasensya ay isang mabuting bagay, nakangiting tugon ng hepe ng mga bantay. Tapos na alternasyon maaari na kayong pumasok. Kita mo. Hindi naman dapat mainip hehe. Mga demonyo ng Dolivar, dinuraan ni Prinsipe William ang sahig at pumasok kasama ang kanyang grupo. Tahimik na natawa ang hepe ng mga bantay at tumingin naman sa grupo ng Burton, sino ang susunod. Kabanata 45. Gitling gitling gitling. Kami ang pamilya Burton mula sa kaharian ng itim na araw, ito ang aming imbitasyon. Ilang hakbang ang ginawa ni Billy at iniabot ang isang pergamino sa pinuno ng mga bantay. Maganda ang itsura ng pergamino, tingnan natin kung totoo nga. Tumawa ang pinunong bantay at iniabot ito sa isa pang kawal. Kung totoo, sa tingin mo ba may ibang santo na may oras para magpanggap bilang ako lang para makapasok at makinig sa detalye ng paligsahan ng mga kabataan? Ang mga salita ng pinuno ng bantay ay walang saysay, ngunit pinilit ni Billy na manatiling kalmado. Ginagamit mo ba ang kapangyarihan mo bilang isang santo para pilitin ako? Mas lalo tuloy akong nagdududa sa iyo, maghintay ka rito habang sinusuri ko. Ikaw, halos sakalin na ni Billy ang lalaki ngunit pinigilan siya ng isang nakatatanda at itinuro sa kanya ang kaliwang tarangkahan. Doon niya nakita na kahit ang ekspedisyon ng isang duke mula sa kaharian ng itim na araw ay pinapahirapan din at tinatrato ng may pambabastos. Ngunit nang lumingon siya sa kanan, napansin niyang walang ibang kaharian ang pinipigilan. Basta't ipakita lamang ang imbitasyon ay agad silang pinapapasok. Malinaw na sila lang ang tina-target. Sa wakas, naintindihan ni Billy ang ibig ipahiwatig ng kanyang tiyuhin. Ang nangyayari ay laban sa kaharian ng itim na araw mismo. Tungkulin ng maharlikang pamilya at mga duke na tumugon, hindi ng maliit na pamilya gaya nila, isang pamilya ng Earl lamang. Kung makialam sila, malulubha ang kahihinatnan dahil sila'y mga bisita lamang sa banyagang lupaing ito.
Kaya't hanggat sumasabay ang lahat, kailangan din niyang makibagay. Lumipas ang kalahating oras na nakabilad sa araw, ang lahat ng imbitadong pamilya mula sa ibang kaharian ay pumasok ng walang abala, pati na ang pamilya ng duke mula sa itim na araw 10 minuto na ang nakakalipas, ngunit ang mga Burton ay pinatitigil pa rin sa gilid. Mga walang hiya, dumating ba tayo rito para bastyusin? Hindi na napigilan ng isa sa matatanda at sumigaw. Hehe, walang masamang ibig sabihin Ginoo, ito'y karaniwang proseso lang, nakangiting tugon ng pinunong. Bantay, nakatayo na kami ng halos 1 oras. Ilang minuto na lang magsisimula na ang anunsyo. Oh, tama ka nga, sige, makakapasok na kayo ngayon. Ano, paano yung sinasabi mong proseso at verifikasyon? Kalmadong tanong ni Billy, ngunit ramdam ang malamlam na pagbabanta. Pwede mo na lang sabihing nasa mabuti akong mood dahil matiisin kayong lahat haha, pwede na kayong pumasok alternasyon. Natigilan si Billy, pinagmamasdan ang punong bantay at iniisip ang lahat ng paraan upang patayin ito, ngunit sa huli ay napabuntong hininga. Sumunod kayo sa akin. Pumasok ang buong ekspedisyon na nakayuko ang ulo, pinipigilan ang galit at pagkadismaya. Lahat sila'y may mataas na posisyon o malakas ang kapangyarihan, kaya't napigilan nila ang bugzo ng kanilang damdamin. Pagpasok nila, napakalawak ng bulwagan. Nahahati ito sa 8 pangunahing lugar, bawat kaharian ay may nakatalagang bahagi. Matapos magmasid, nakita ni Billy ang bahagi ng kaharian ng itim na araw, ngunit puno na ito, wala ni isang upuan para sa pamilya Burton. Sobra na ito, sigaw ng isa sa mga nakatatanda. Anong gagawin natin? Tatayo lang ba tayo rito parang mga payaso? Naguluhan si Billy kung mananatili lang ba silang nakatayo o kung aalis ba sila bilang tanda ng pagtutol. Parehong may masamang epekto. Sa huli, pipiliin na sana niyang murahin ang mga tagapamahala at umalis nang bigla siyang makarinig ng tinig. Oh, Sir Burton, halika, isama mo ang pamilya mo rito. May inutusan siyang ilan sa mga nakaupo na tumayo upang ipaupo ang mga matatanda ng Burton. Lahat ay napatingin, ito ay si Felix Bradley, pinuno ng Bradley Military Institution kung saan nag-aaral si Caesar. Nakahinga ng maluwag ang buong pamilya Burton at agad na lumapit. Pagdating nila, tumanggo si Billy, "Salamat, Ginoong Felix, iniligtas mo kami sa malaking kahihiyan." "Salamat, punong guro," bahagyang yumuko si Caesar. "Haha, walang anuman, masasabi nating may ugnayan na tayo ngayon. Umupo na kayo rito at hayaan nating mag-ehersisyo ng kaunti ang mga binti ng mga kabataang ito." Hindi malaman ni Billy kung matatawa ba siya o maiiyak, ehersisyo ng binti. Kahit bago sila dumating, kulang na talaga ang upuan sa bahagi ng itim na araw at marami na ang nakatayo. "Ginoong Felix, ano ba ang nangyayari rito? Bakit ganito ang trato sa amin?" Tanong ni Billy. "Ni ako'y hindi rin sigurado. Matagal nang may alitan sa hangganan natin at Bolivar, ngunit hindi dapat umabot sa ganitong antas. Karaniwan na ang maliliit na digmaan at hindi nito naaapektuhan ang ugnayang diplomatiko. Nakakapagtaka na ginagamit nila ang paligsahan ng 8 kaharian upang supulan tayo. Dapat nga itong magsilbing daan upang mapawi ang tensyon, hindi para palalain ito. Hindi ba nila alam na darating din ang araw na tayo naman ang magho-host ng paligsahan at ipapalasap natin sa kanila ang kanilang ginagawa? Kakaiba, napakakakaiba. Asterisk na pailing si Felix. "Wala na tayong magagawa ngayon, tiisin na muna natin hanggang makauwi, si kanyang kamahalan na ang magpapasya kung paano tayo tutugon." Halos hindi pa tapos magsalita si Felix nang biglang may tinig na umalangaw-ngaw. "Haha, maligayang pagdating sa Bolivar. Ako si Joseph Dolev, at ako ang nangangasiwa sa pagtanggap sa inyo at sa pag-anunsyo ng takbo ng paligsahan. Gaya ng alam ninyo, bawat paligsahan ay may natatanging tuntunin na itinatakda ng kahariang nagho-host. Para sa paligsahang ito, 2 lamang ang yugto, una, ang yugto ng eliminasyon, at pangalawa, ang huling laban para sa ranggo. Ang unang yugto ng eliminasyon ay magiging pangangaso. Oo, alam na ninyo kung ano yun. At ang huling yugto ay mga laban isa-isa sa pagitan ng mga nakaligtas sa eliminasyon.
May mga tanong ba? Asterisk ngumiti si Joseph at tumingin sa paligid. Tahimik ang kabuuan. Ng bulwagan, ang ilan ay tumanggo at ngumiti, ang iba na may nakakunot noo at nagbulang-bulungan. Ngunit may isang bahagi lamang na naiiba, lahat ng mula sa kaharian ng itim na araw ay biglang napatayo, hindi makapaniwala sa narinig. Sa huli, sumigaw ang prinsipe at pinuno ng ekspedisyon ng Maharlika, si William. Ano ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na pangangaso? Bakit hindi kami nasabihan ng mas maaga? Kabanata 46. Oh, hindi ba nakarating sa iyo ang mensahero dalaang babala? Baka nagkasakit siya sa daan at namatay. Itinaas ni Mark ang kanyang mga balikat. Ikaw, ang lahat ng kahihiyan ngayon ay nasa isang tabi at ang nangyari ngayon ay nasa kabila. Napakagaling mo talaga, Dolivar, kahanga-hanga. Sana maalala mo ito sa hinaharap. Umalis na tayo. Sigaw ni Prinsipe William at tumalikod, kasunod niya agad ang kanyang ekspedisyon, at kaagad ding sumunod ang lahat ng ekspedisyon ng itim na araw. Lahat sila'y halatang galit na galit. Hindi maintindihan ni Caesar ang nangyayari. Napakakilala ng reaksyon na ito sa naging tugon ng kanyang tiyuhin na si Billy nang mabanggit niya ang tungkol dito. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, nakita niyang normal lang ang asal ng ibang ekspedisyon ng mga kaharian, para bang wala silang narinig. Habang naglalakad palabas ng bulwagan, lumingon si Caesar kay Billy at nagtanong, ano ba ang nangyayari, tiyo? Bakit ganito ang asal ng lahat? Ano ba talaga ang kaganapang pangangaso? Ang pangangaso ay isang kaganapan kung saan papasok kayo sa isang napakalawak na lupain na puno ng mga halimaw mula antas 8 hanggang antas 12. Karaniwan, mga bihag na hayop ang mga iyon at ginugutom, kaya maaasahan mong napakadelikado ng lugar na iyon, sagot ni Billy. Anong problema roon? Bakit tayo lang ang ganito ang reaksyon? Ang problema, hindi papasok ang mga kalahok ng mag-isa. Bawat isa ay maaaring magsama ng 5 tagasunod. Ang mga tagasunod na iyon ay dapat nasa antas 10 pababa. Maaaring sila'y mga kaibigan, mga lingkod, alipin, o maging piling sundalo ng hukbo, kahit sino basta't hindi marangal ang dugo. Ano? Ngayon si Caesar naman ang nawalan ng timpi, bakit papayagan ang mga tagasunod? Hindi ba't dapat ito'y isang paligsahan ng mga henyo? Siyempre, dapat may mga tagasunod para iligtas ang pangunahing kalahok, o ano ang gagawin mo kung mag-isa kang nakatagpo ng isang halimaw na antas 12? At least, may mga tagasunod na handang mamatay para sa iyo. Pakinggan mo, ang kaganapang pangangaso ay hindi talaga paligsahan ng mga pangunahing kalahok. Isa itong paligsahan ng kahandaan ng mga pamilyang Maharlika at kanilang mga dukado, ng kooperasyon ng kalahok at ng kanyang mga tagasunod, ng ugnayan ng bawat pamilya sa isang kaharian, at higit sa lahat, ng kakayahan nilang makapagbigay ng mga henyo kahit hindi marangal ang dugo. Sa ganitong kaso, halos nababalwala ang papel ng mga pangunahing kalahok. Sa isang banda, ito'y isang paligsahan sa pagitan ng mga kaharian, hindi lamang ng mga henyo. 7 beses lamang isinagawa ang pangangaso sa nakalipas na 2,000 taon, at bawat pagkakataon ay ilang buwan bago sila pinapaalalahanan upang makapaghanda ng mga tagasunod at maayos ang kanilang hanay. Pero ngayon, hindi tayo binigyan ng kahit anong babala. Kung ganoon, kasama pa ng ating pamilyang Burton, nagpadala rin ang kaharian ng itim na araw ng mga kinatawan mula sa siyam na dukado at mismong pamilyang Maharlika. Ibig sabihin, kailangan natin ng kabuoang 55 na henyo na tagasunod sa antas 10. Saan natin agad makukuha ang ganoong karami? Sa wakas, naunawaan ni Caesar ang problema. Bakit sa tingin mo ba't galit na galit ang lahat? Malayo pa ang pagitan ng Dolivar at ng itim na araw upang makahingi ng tulong, at ang unang yugto ng paligsahan ay 3 araw lang matapos ang anunsyo. Halika, pakinggan natin ang sasabihin ng prinsipe. Paglabas nila ng bulwagan, nagtipon ang lahat ng ekspedisyon ng itim na araw upang pag-usapan ang gagawin. Dapat agad tayong umatras mula sa kahihiyang paligsahang ito. Sang-ayon ako, walang magsasabi ng anuman kung aalis tayo ngayon. Oo, lumabas na tayo sa sumpang lugar na ito, ipaghihiganti na lang natin ang insultong ito sa ibang panahon.
Dapat malaman ng kanyang kamahalan ang nangyayari dito. Sapat na, sigaw ni Prinsipe William, at natahimik ang lahat. Ang mismong Pangangaso ay isang masamang hudyat. Sa bawat pagkakataong may kahariang nagho-host nito, laging may masamang nangyayari pagkatapos. Hindi tayo pwedeng umalis at ibigay na lang sa kanila ang entablado. Pero wala tayong sapat na tagasunod, mahal na prinsipe. Hindi natin pwedeng ipadala ang ating mga kabataan ng walang proteksyon. Alam ninyong napakadaling mamatay sa loob, at sa nakikita kong asal nila, lalo kung ikinababahala ang ating mga henyo, lahat ay tumanggo sa takot. Walang may nais na isugal ang buhay ng kanilang henyo. Pumunta kayo sa mga pamilihan ng alipin at bilhin ang bawat posibleng kandidato. Subukan ding kumuha mula sa mga samahan ng mamamatay tao at mga ahensya ng bayarang mandirigma. Hindi ang panalo ang layunin natin ngayon, kundi ang makaligtas. Alam ko ang iniisip ninyo, ngunit kailangan nating manatili at sumali upang makita kung ano talaga ang nangyayari dito. At higit sa lahat, ang kaharian ng itim na araw ay kailanman hindi umaatres, kahit ano pa ang kalagayan. Sabi ni Prinsipe William nang may tono na hindi mapapabulaanan. Nagsitango ang lahat ng seryoso, at matapos ang ilang dagdag na talakayan ay nagsimulang magsiuwian. Ang mga kabataan ay bumalik sa kanilang tirahan, samantalang ang matatanda na may naghahanap ng mga angkop na tagasunod. Gitling gitling gitling. Isang araw ang mabilis na lumipas, halos lahat mula sa kaharian ng itim na araw ay abala sa paghahanap ng mga karapat-dapat na kandidato. Wala ni isa ang nakatulog o nagpahinga, binaligtad nila ang kabisera ng Bolivar, ngunit sagabal ang nasa lahat ng dako. Abala ang mga organisasyon ng mamamatay tao, tumanggi ang mga gang, at ayaw ding makipagtulungan ng mga bayarang mandirigma. Pagkaraan ng isang buong araw, 23 kandidato lang ang kanilang nahanap, pawang nasa antas 8 at 9 lamang. Pinakamasama ang kalagayan ng pamilyang Burton, sa buong maghapon, isa lang ang kanilang nakuha, isang matandang alipin sa antas 8. Ano na ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, baka isa pang tagasunod lang ang makuha natin sa susunod na 2 araw, sabi ng isa sa matatandang Burton sa pulong matapos ang unang araw. Dapat tayong umatras, si Cesar lang ang pag-asa natin para muling makabalik bilang pamilyang Marcosian, hindi natin siya pwedeng isakripisyo para lang sa dangal ng kaharian. Oo, hayaang ang pamilyang Maharlika at mga dukado ang bahala, isa lang naman tayong maliit na kondado, walang makakapansin kung mawawala tayo. Tama na, sigaw ni Billy sabay hampas sa mesa, siya mismo ang pumili sa atin, at pumayag ang lahat ng dukado. Ibinigay nila ang kanilang tiwala upang makuha natin ang magandang resulta, paano natin sila bibiguin at iiwanan? Kalma lang, Billy, laging may ganito sa bawat paligsahan, pumipili ang kaharian ng isa o 2 kalahok mula sa labas ng mga dukado at Maharlika, hindi naman espesyal na exception ang ginawa ng kanyang kamahalan. Tama, narinig lang ng kanyang kamahalan ang lakas ni Cesar at inisip ang kabutihan ng kaharian. Pero dapat nating isipin ang ating sariling interes din. Talk. Ano iyon? Hindi ba't sinabi kong walang istorbo? Galit na sigaw ni Billy mula sa pintuan, litong-lito sa masamang araw. Santo Billy, may 2 kabataang lalaki sa labas ng tirahan, sinasabi nilang ipinadala sila ni Ginoo Robin Burton. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 47. Ano ang sinabi mo? Si Robin ang nagpadala sa atin ng tao. Ano pang hinihintay mo? Gago ka, ipasok mo agad sila. Pupuntahan ko si Cesar. Isa-isa nang tumaas ang tinig ng mga naruroon sa silid, puno ng sigla. Nakalimutan na nila na ilang sandali lang ang nakalipas ay halos nawalan na sila ng pag-asa at pinag-uusapan na ang pag-alis. Makalipas ang 1 minuto, 2 binata ang pumasok sa bulwagan. Ang isa ay matangkad, napakakisig, may mahabang buhok at 2 mahahabang daga sa baywang. Ang isa naman ay bahagyang mas mababa, nakasuot ng itim na maskara, may isang braso lamang, at may magaan na espada na nakatali sa kanyang likuran. Sino kayo at ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Billy. Kahit minsan na niyang nakita si Pian noong bumisita siya kay Robin,
nakamaskara rin ito noon kaya't mahirap makilala sa simpleng pagkakatulad ng pangangatawan. Ako si Pian at ito naman si Theo. Pareho kaming alipin ni Ginoong Robin Burton. Inutusan kaming pumunta rito upang tulungan si Batang Ginoo Caesar kung kinakailangan. Hehe, kahit alam niyang may malaking ekspedisyon mula sa pamilya si Caesar, nagpadala pa rin siya ng 2 alipin. Ang buwisit na iyon, hindi talaga siya nagtitiwala sa atin. Umiling ang isa sa mga nakatatanda. Ayaw kong aminin pero hindi ba tama siya? Ang 2 ito ay nasa antas siyam. Kahit na mahina pa rin kung ikukumpara sa ibang kaharian na may dalang mga tagasunod na nasa antas 10, magagamit pa rin natin sila para punan ang 2 sa 5 pwesto. Nagkatinginan sina Pian at Theo, hindi nila alam ang pinag-uusapan ng matatanda. Ang alam lang nila ay pumunta sila rito upang makaharap si Caesar at tanggapin ang utos nito. Nang muntik nang putulin ni Pian ang ilusyon ng matatanda, biglang dumating ang isang pamilyar na tinig. Pian, Theo, anong ginagawa ninyo rito? Sino ang nagbabantay kay ama ngayon? Pumasok si Caesar kasama ang matandang tumawag sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang 2 binata. Umalis siya sa Burton sa ilalim ng utos ni Robin nang hindi nagsasabi ng kahit ano, at may iisang dahilan, dahil alam niyang kayang gawing halimaw ni Robin sina Theo at Pian katulad niya. Sila ang dapat na maglingkod at magprotekta sa kanya habang wala siya. Pero bakit narito rin sila ngayon? Batang Ginoo Caesar, ang aming amo na si Ginoong Robin mismo ang nagpadala sa amin upang tulungan ka sa iyong pananatili sa kaharian ng Bolivar. Pagkatapos mong umalis dito, babalik rin kaming 2 sa kanyang tabi. Kahit nagulat si Pian sa salitang ama, alam niyang si Robin ang tinutukoy. Ang taong iyon ay isang naglalakad na himala at imposibleng unawain gamit ang karaniwang loika. Kaya't nagpasya na lang siyang sumabay sa Agus Alternasyon. Matigas na matandang iyon, napangiwi si Caesar. Alam niyang sobrang nagmamalasakit ang kanyang ama sa kanya, kabaligtaran ng mahigpit na ugali na ipinapakita nito. Pero minsan, sana ay inuna na lang nito ang sariling kaligtasan at kalimutan muna siya. Siya ang dapat nagpoprotekta rito, hindi ang kabaligtaran. Lalong bumibigat ang utang na loob araw-araw. Bahala na, sa tingin ko, nalutas na ang problema sa mga tagasunod dahil sa inyo. Tapusin na natin agad ang paligsahan para makabalik na kayo kay ama. Napabuntong hininga si Caesar. Pasensya na bata, pero hindi pa rin tapos ang problema ng mga tagasunod. 5 ang kailangan at 3 pa lang tayo. Kulang pa ng 2. At baka makakita tayo ng mga alipin na nasa antas 10 para hindi na sumali ang mga kaibigan mong ito, sagot ng isa sa mga matatanda. Ipadala na lang ang taong binili ninyo sa ibang pangkat ng Black Sun. Ako'y sasamahan lamang nina Theo at Pian. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang pag-asa ng pamilyang Burton. Kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na tagasunod bago magsimula ang kaganapan, hindi ka papapasukin sa loob. Sigaw ng isa pang matanda. Noong nasa tabi pa ako ni ama, si Theo ay nag-aaral ng isang makalangit na batas na kasing lakas ng akin. At dahil kasama niya si Pian ngayon, ibig sabihin, malamang ay pinagkalooban din siya ni ama ng sarili niyang makalangit na batas. Sa madaling salita, kasing lakas ko rin ang 2. Sa tingin niyo ba hindi sapat ang 3 kaming magsama? Malamig na tugon ni Caesar. Agad na tumuon ang lahat ng atensyon sa 2 binata. Dahil sinabi nilang alipin lamang sila, hindi sila pinansin ng iba at inakalang pangtapon lamang sa darating na hunting event. Pero ngayon, sila rin ay kasing lakas ni Caesar. Kalokohan ba ito? Batay sa pagtataya nila sa lakas ni Caesar, kaya nitong makipagsabayan ng ilang atake sa isang nasa antas 12 at makatakas ng buhay. Kung ganoon din ang 2 ito, didikdik natin ang torneo ngayong taon. Diyos ko, mananalo ba talaga ang pamilyang Burton sa torneo? At higit pa roon, sa isang hunting event na mapapasama sa kasaysayan. Ito ay, halos tumigil ang tibok ng puso ng isa sa mga matatanda. Tahimik, sigaw ni Billy, sabay lingon kay Caesar. Nagsisimula na akong kabahan sa sobrang kumpiyansa mo. Naiintindihan mo ba ang kaibahan ng mga antas?
Lalo na bago maging santo, kahit isang antas na lamang ang diferensya, maaaring mabura iyon sa malawakang labanan. 6 o 7 na nasa antas 10 ay maaaring umatake sa isang nasa antas 12 at mapatay siya. Kahit ikaw man ang pinakamalakas ng mag-isa at tiyak na wawasaki ng ikalawang bahagi ng torneo, may panganib pa rin ang buhay mo sa hunting event, kahit pa may kasama kang dalawa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Billy. Binigyan kami ng aming amo ng mga talismang kayang iligtas ang buhay ni Batang Ginoo Caesar kung maging masyadong magulo ang sitwasyon. At dagdag pa ang pagsama namin, maipapangako ko na makakalabas siya ng buhay kahit pakapalit ang aming mga buhay. Si Pian naman ang sumagot. Ano? Imposibleng tinutukoy mo ang mga talismang may lakas ng antas 6. Walang silbi ang mga iyon laban sa mga halimaw at tagapagsanay na kasali sa kaganapan. Nagtagumpay ba si Robin na gumawa ng bagong talisman? Ano iyon? Tumayo mula sa kanyang upuan ang isa sa mga matatanda at hinawakan ang balikat ni Pian. Lahat ng naruroon ay matatanda o may mataas na posisyon sa pamilya, kaya't alam nila ang sekreto ng mga talismang ibinebenta ni Robin. Kabanata 48. Pasensya, hindi kami binigyan ng aming Panginoon ng utos na magbunyag ng kahit ano. Sinabi lang niya na gamitin ito kung kami ay nasa panganib, maaari mo siyang kontakan sa hinaharap para sa mas maraming detalye. Direktang tumanggi si Pian, ngunit hindi siya natakot na isiwalat ang pagkakaroon ng mga talisman. Alam niyang ginagawa ng kanyang Panginoon ang mga ito upang ipakilala rin sa mundo balang araw. Bibig pa lang sanang magsasalita ang matanda nang biglang nagsalita si Billy mula sa likuran. Umurong ka, Tio, hindi natin ipagsasapalaran na magalit si Robin sa atin dahil dito, hindi ba? Napabuntong hininga ang matanda at bumalik sa kanyang upuan. Kahit hindi na isama ang kamangha-manghang talisman ni Robin, sapat na ang kanyang kakayahang lumikha ng mga halimaw na kayang umabot sa antas ng Advanced Saint o maging mga pantas, upang gawing di matatawaran ang kanyang halaga sa pamilya. Tumingin si Billy kay Caesar, matigas ka pa rin ba na ayaw mong maghanap ng ibang tagasunod para sa iyong koponan? Duda ako na makakahanap kayo ng makakasabay sa amin, sinumang matagpuan. Ninyo ay pabigat lang at mas makakasama sa amin, sagot ni Caesar. Kalilimutan na lang natin, Billy, hindi rin naman tayo makakahanap ng mga kandidato. Hinaharang ng mga demonyong iyon mula sa Del Ivar ang bawat daan na naiisip natin at wala nang natira kundi basura. Hoy, may ideya ako. Ipadala natin ang binili nating lalaki sa isa pang ekspedisyon ng ating kaharian at humanap pa ng kandidato para sa kanila. Magiging magandang paraan iyon para makabuo ng koneksyon sa mga pamilyang dukado. Magandang ideya, sumasang-ayon ako rito. Ako rin, ganap kong sinasang-ayunan, magagamit natin ito para makihalo sa mga malalaking pamilya. Nagangat ng tinig ang mga matatanda, nakalimutan na nila na kanina lamang ay pinagdedebatehan nilang hayaan na lang ang ibang pamilya at huwag nang ipagtanggol si Caesar. Hoy! May iba pa ba kayong kailangan mula sa aming tatlo? Tanong ni Caesar. Wala na, maaari na kayong umalis. Sa susunod na 2 araw, ituon ninyo ang pansin sa pagsasanay sa pagtutulungan at koordinasyon. Sige. Tumango si Caesar at saka tumalikod, kasama sina Pian at Theo. Ang tanawin ng tatlo mula sa likuran ay nagdala ng katahimikan sa lahat ng naruroon, hanggang sa may isa na nagsalita. Kung tama si Caesar at kasing lakas niya ang dalawang iyon, hindi ako tutol na iboto si Robin bilang pinuno ng pamilya. Hahaha, hindi matutuwa si Patriarch Brian sa sinabi mo. Nagtawanan ang lahat. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala na magagalit ang patriarka. Sang-ayon ako kay Kali. Kung totoo ang kanilang sinabi at makumbinsi ni Robin ang mga iyon na lumaban para sa pangalan ng Burtons, ipapakasal ko sa kanya ang lahat ng anak kong babae. Kung gugustuhin pa niya ang asawa ko, ibibigay ko rin sa kanya. Sigaw ng isa. Mga hanggal, kung interesado si Robin sa pamumuno at mga makamundong bagay, hindi na sana siya umalis noon. Nakalimutan na ba ninyo na isa na siyang kandidato sa patriarka mahigit 1 siglo na ang nakalipas? Kung nais ninyong itali siya sa pamilya, mag-isip kayo ng ibang paraan, mahinahong sabi ni Billy. Muling napuno ng pag-iisip ang lahat.
Isang emosyonal na pagtitipon iyon. Gitling gitling gitling. Lumipas ang 2 araw ng mabilis. Karamihan sa mga kasapi ng kaharian ng itim na araw ay nasa matinding pagkabalisa pa rin, wala ni isa ang nagpahinga sa nakaraang mga araw, at hanggang ngayon marami sa kanila ang ikinakalat pa rin sa kabisera upang maghanap ng mga kandidato. Sinubukan pa nilang akitin ang mga mamamayan ng Del Ivor gamit ang ginto, ngunit nabigo. Ngunit ang mga pangunahing kasapi ng bawat ekspedisyon, pati na ang mga henyo at mga tagasunod na natagpuan nila sa loob ng 3 araw, ay patungo na ngayon sa lugar kung saan gaganapin ang pangangaso, habang umaasa na ang iba ay makakahanap pa ng mga kandidato bago magtapos ang huling oras. Gitling gitling gitling. Gaganapin ang hunting event sa rehiyon ng Bundok Sul. Pinili ng Bolivar ang lugar na ito dahil puno na ito ng mga halimaw na may angkop na antas. May 8 tarangkahan na itinayo sa iba't ibang bahagi ng lugar upang makapasok ang mga grupo ng bawat kaharian sa kani-kanilang gate, at maiwasan ang sinumang nagnanais manmanan o magplano laban sa iba. Isa ito sa mga kondisyon ng kaganapan na napagkasunduan 2,000 taon na ang nakalipas. Walang takot na ang mga henyo ng kaharian ay magtutulungan upang magpabor sa isang tao at diin ang resulta, dahil palaging may kompetisyon ang mga dukado sa loob mismo ng kanilang kaharian. At kung sakaling may tumulong pa sa ibang dukado, ayos lang din. Kung nais ng isang dukado na sumuko, sino ang mag-aalala? Ang unang yugto ay para lang alisin ang mahihina, hindi para sa tunay na ranggo. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ipahayag ang hunting event 3 araw ang nakalipas, ipinadala sa mga ekspedisyon ng bawat kaharian ang impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng gate. Ngayon, lahat sila ay nagsimulang magtipon sa harap ng kani-kanilang gate. Bawat dukado ay pilit ipinapakita sa iba ang kanilang magagaling na tagasunod o bihirang henyo. Ngunit kapansin-pansin ang kakulangan ng fighting spirit sa harap ng gate ng itim na araw. Nakadating na ang 7 sa 10 ekspedisyon at abala silang lahat sa pagtatalakay sa kasalukuyang sitwasyon. Kamusta ang inyo? 4 lang ang nahanap ko, nasa 8 at 9 na antas sila. 3 lang sa akin, 2 sa 9 at 1 sa 10. Nakahanap kami ng 5 pero wala man lang ni isa sa 10 antas. High alternation 4 lang din ang nakuha namin at walang maganda sa kanila. Nakatayo si Prinsipe William sa gitna, nakikinig sa bawat salita at lalong sama-sama ang kanyang anyo sa bawat ulat. Walang alipin, walang mga mamamatay tao, ni mga mersenaryo. Imposible na walang magagaling na tagapagsanay sa kabisera ng isang makapangyarihang kaharian tulad ng Bolivar. Simula't simula pa lang, tukan na ito laban sa atin upang hindi tayo makakuha ng matinong kakampi. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi natin maaaring ipadala ang ating mga kabataan para lang mamatay ng walang kabuluhan. Maghintay muna tayo hanggang dumating ang lahat, saka natin pagdedesisyonan, sagot ng prinsipe ng kalmado. Hindi pa siya tapos magsalita nang dumating ang isa pang dukado, sumunod ang mga Burton, at sa huli ay ang natitirang dukado. Nang buo na sila, muling nagsalita ang prinsipe. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, may nangyayaring kakaiba at napipilitan tayong sumabak dito. Ngunit ang kaibahan, hindi natin kailangang sumunod sa tradisyonal na mga tuntunin kung sila mismo'y hindi rin sumusunod. Ayon sa patakaran, bawat henyo ay dapat pumasok kasama ang kanyang 5 tagasunod at agad magsimulang pumatay ng mga halimaw, putulin at tipunin ang mga token mula sa mga ito, gaya ng pangil o mata, upang madali itong dalhin. 3 araw tatakbo ang hunting event at sa huli, ibabatay ang ranggo sa bilang ng mga token at sa antas ng halimaw na pinagmulan nito. Kahit sa normal na kalagayan, hindi ito madali. Buong mga koponan na ang naglaho noon sa loob at sinasabing kinain ng mga halimaw, ngunit alam ng lahat na kadalasan ay pinapatay sila ng ibang koponan. Ipinagbabawal ang pumatay ng ibang kandidato, ngunit kung walang ebidensya, walang krimen. Makinig kayong mabuti, unahin ninyo ang inyong kaligtasan, manatiling malapit sa isa't isa, at huwag maiyang humingi ng tulong kung may problema. Sinumang tumangging tumulong sa kasamahan ay mahigpit na parurusahan.
At wala ni isa sa inyo ang pananagutin kung sakaling walang mapatay na halimaw, malinaw ba? Kabanata 49. Gitling gitling gitling. Pakinggan ninyong mabuti, unahin ninyo ang inyong kaligtasan, manatiling magkakalapit, at huwag kayong mahiya humingi ng tulong kung may problema. Sino man sa inyo ang tatangjing tumulong sa kapwa na nasa panganib ay mahigpit na paparusahan, at wala sa inyo ang pananagutin sa masamang resulta kahit hindi kayo makahuli ng kahit isang halimaw. Mga kabataan, malinaw ba? Oo. Sigaw ni na Caesar at lahat ng batang henyo sa grupo. Mabuti, at ngayon narito tayo sa nakakahiyang tanong. Mayroon ba sa inyo ng dagdag na mga tagasunod na maaari ninyong ipahiram? Iniiwas ng prinsipe ang tingin mula sa mga henyo ng bagong henerasyon at nagsimulang tumingin sa mga nakatatanda. Alam niyang bawat squad na naroroon ay may 3 hanggang 5 tagasunod na may katamtamang lakas, ngunit sino ba ang handang magbigay ng isa sa kanila? Kahit alam niya na ang sagot ay pangit, kailangan niya pa ring itanong. Maharlikang kataas-taasan, may 3 kaming maibabahagi sa inyo. Lahat, ng walang exception, ay napalingon sa lokasyon ng Burton Expedition, at ang nagsalita ay si Billy Burton. Billy, totoo ba ang sinasabi mo? Nakahanap ka ng 8 kandidato nitong mga nakaraang araw. Mukhang wala kaming silbi, haha. Isang banal na lalaki ang tumawa sa sarili. Hindi, banal na temas, 2 tagasunod lang ang isasama namin sa aming pangunahing kandidato na si Caesar, siya mismo ang humiling dahil matagal na niyang kasama ang 2 ito, kaya't may 3 pa kaming hindi na kailangan. Umiling si Billy. Mahusay. Kahit hindi ko lubos maintindihan kung bakit hindi ninyo sila kailangan, malaki ang maitutulong nila sa ibang squad dito. Salamat, Burton, sigurado akong maaalala ng lahat ang tulong ninyo ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagtitipon, ngumiti ang prinsipe. Hihintayin natin ng kaunti pa kung makakahanap ang ibang matatanda ng iba bago ang takdang oras, saka tayo sabay-sabay papasok. Tumango ang lahat at nagsipaghiwalay, bawat isa ay muling inayos ang kanilang plano sa kaligtasan kasama ang kanilang kandidato at mga tagasunod. Nangako ang mga alipin at bearang mandirigma na kung makauuwi ng buhay ang kanilang henyo ay bibigyan sila ng kalayaan at iba pang gantimpala. Mabilis lumipas ang mga minuto at nagsidatingan ang iba pang matatanda, karamihan ay walang nahanap, ngunit may ilan na nakahanap ng medyo magagaling na tagasunod, kabuuang 4 pa. Kasama ang 3 mula sa Burton, 7 bagong tagasunod ang naipamahagi upang bawat squad ay magkaroon ng hindi bababa sa 4 na tagasunod, at ang sobra ay ibinigay sa mga squad na pawang nasa ika-8 antas lamang ang tagasunod. Handa na ang lahat, tara na. Tapos na ba ang inyong pagpupulong? Konti na lang at mahuhuli na kayo sa pagsisimula. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng tarangkahan ng kaharian ng Black Sun. Siya ang banal na bantay na tanging mga henyo at tagasunod lamang ang papayagang makapasok. Gawin mo na ang tungkulin mo, galit na tugon ng prinsipe. Hehe, sige, iparating ng bawat henyo ang kanyang mga tagasunod at ang pamilyang kanyang kinakatawan. Sumenyas ang prinsipe sa mga kabataan at pumila sila sa harap ng matanda. Mukhang hindi kayo naghanda ng magagaling na tagasunod para sa paligsahan, ha? Sobra ang tiwala ninyo sa inyong mga henyo. Ang pamilya ng maliit na Earl ay nagdala lamang ng 2 tagasunod sa ika-9 na antas, at isa pa'y kulang ang isang braso. Haha, anong kumpiyansa? Saludo ako sa inyo. Sabihin mo na lang kung tanggap sila o hindi. Sigaw ng prinsipe. Siyempre, tanggap sila. Maswerte kayo at walang itinakdang pinakamababang lakas o pinakamatandang edad para sa mga tagasunod, kung hindi, hehe. Kailan bubuksan ang tarangkahan? Umiinit na ang ulo ni Prinsipe William. Kailan man ninyo gusto, nagsimula na ang pangangaso 1 oras na ang nakalipas. Kamandat ang matanda. Ano, bilasan ninyo? Sigaw ng prinsipe habang iwinawagayway ang kamay upang pasukin ng mga henyo at tagasunod ang tarangkahan. Pagkasiguro niyang nakapasok na ang lahat, muli niyang hinarap ang matandang bantay. Mali pa ang oras na ibinigay ninyo. Mga demonyo ng Dolivar, sana'y walang mangyaring masama sa ating mga anak sa loob, kung hindi.
Nakangisi lang ang matanda at walang sinabi. Gitling gitling gitling. Sa loob ng lugar ng Pangangaso, sinimulang hilahin ng bawat henyo ang kanilang mga tagasunod at lumakad patungo sa sariling direksyon. Kahit paulit-ulit na pinaalalahanan sila ng matatanda na magtulungan, bawat isa ay may sariling kay-abangan. Pinakamalaking tulong na maaari nilang ibigay ay sagipin ang kapwa henyo kung sakaling madaanan nila ito sa kapahamakan, ngunit manatili silang magkakasama mula umpisa hanggang matapos. Hindi yun katanggap-tanggap. At, saka, ano ba ang pwedeng mangyari? Ang kaguluhan sa labas ng tarangkahan ay purong politika ng mga matatanda, ngunit dito iba ang sitwasyon. Dito, sila'y pawang mga henyo na sabik sa tagumpay, bawat isa'y nais makalakam ng pinakamaraming token. Walang oras para sa politika o sa buwatan. Kahit ang maliit na prinsipe, kinatawan ng pamilyang Maharlika, ay tumanggo lamang sa iba bago tahimik na lumakad palayo, kasama ang 5 niyang tauhan. Umalis din si Caesar kasama sina Theo at Pian. Pagkalayo at nang masigurong walang ibang nakamasid, tumingin si Caesar sa dalawa. Sa palagay ko'y sapat ang lakas ninyo para patayin ang karamihan sa mga halimaw dito, tama ba? Nagkatinginan sina Theo at Pian, saka tumanggo. Pabor, palakpak ni Caesar. Kung gayon, maghihiwalay tayo. Patayin ninyo ang anumang halimaw na makita ninyo at putulin ang bahagi ng katawan nito bilang patunay. Ito ang pinakamabilis na paraan para manalo. Pero kung sakaling magkaroon ng panganib mula sa mga Doliverian na iyon, maglalabas ako ng banayad na aura na may partikular na dalas. Kailangan ninyong tandaan ito at huwag lalabas sa sakop nito. Kung may isa sa inyo na madali, tumakbo agad sa akin. Kung ako naman ang mapanganib, lalakasan ko ang aura upang agad kayong makapunta. Naiintindihan. Tumanggo ang dalawa. Okay, tandaan ninyo itong aura at saka lumakad. Lumitaw ang banayad na puting liwanag sa noo ni Caesar. Pagkatapos ng ilang segundo, tumanggo muli ang dalawa at nagsimula na sa kanilang misyon. Ngunit ang paraan ng kanilang paglisan ay ikinagulat ni Caesar. Naglahong parang nilamon ng ipu-ipo si Pian, at si Theo naman ay biglang nalunod sa anino ng puno sa kanyang paanan. Unang beses ito na nakita ni Caesar ang kanilang tunay na kakayahan, ni hindi niya matunten kung saan sila dumaan. Parang hindi nagkulang ang aking ama sa paghahanda habang wala ako, ngumisi si Caesar, saka siya rin ay umalis sa tuwid at matatag na direksyon, walang takot na lalampas ang dalawa sa sakop ng kanyang aura. Kayang abutin ng aura ang 300 metro sa lahat ng direksyon, at sa talino at kakayahan ni Pian at Theo, tiyak na mananatili sila sa loob. Siksik ang kagubatan, may ilang lawa at malalaking burol, halos katulad ng sona ng mga halimaw na kinalakihan ni Caesar. Kaya't madali para sa kanya ang makakilos dito. Parang naglalakad lang siya sa sariling bakuran. Makalipas lamang ang kalahating oras, nakatagpo siya ng isang dambuhalang ahas na nasa ika-9 na antas. Karaniwang iwas ang isang cultivador kung kasing antas niya ang halimaw, ngunit dumiretso si Caesar, balot ng puting liwanag ang kanyang kamay. 2 atake lamang, bagsak na ang ahas. Parehong eksena ang naganap kina Pian at Theo. Ang pakikipaglaban sa mga halimaw mula ika-8 hanggang ika-10 antas ay hindi hamon para sa kanila. Isang buong araw ang lumipas, at sa kanilang bilog na 600 metro na may si Caesar sa gitna, nakapatay sila ng kabuoang 11 halimaw. Isa roon ay nasa ika-11 antas, napatay mismo ni Caesar mag-isa. Ang pinakamalapit na squad ay nakalikom lamang ng token mula sa 5 halimaw sa unang araw, dahil hindi sila naghiwa-hiwalay upang mapalawak ang kanilang sakop. Dahil sa lugar na tulad nito, ang paghihiwalay ay nangangahulugang kamatayan. Minsan ay nakakasalubong ng isa sa 3 ang ibang squad. Ang mga nakakita sa kanila ay naguguluhan, isa ba siyang especially iyan ang kanyang grupo o siya na lang ang natirang buhay. Ngunit wala ring pakialam ang mga tao. Sandali lamang ang ganitong pagtatagpo bago magpatuloy ang bawat isa sa sariling landas. Kabanata 50. Sa isang malaking kuweba sa bundok sa loob ng lugar Pangaso, 3 binata ang nagtatalo sa isa't isa, habang sa likod ng bawat isa sa kanila ay may tig-5 malalakas na sundalo.
Hindi ba't pwede na tayong kumilos? Ngayon, reklamo ng isa sa tatlo, isang matalim ang mga tampok na binata na may kakaibang scarf sa leeg. Siya si Michael Tinley, ang nasunog ni Cesar sa restaurant. Sinabi kong hindi. Maghihintay tayo hanggang sa huling araw, hindi pa rin dumarating ang iba. Bakit? Tatlong henyo tayo na may 15 mandirigmang eksperto sa ika-10 antas, sino ang makakahadlang sa grupo natin? Kapatid Phil, natatakot akong sumang-ayon kay kapatid Michael sa pagkakataong ito. Ang paghabol at pagpatay sa mga payaso mula sa Black Sun ay hindi kakailanganin ang lahat, sapat na tayo. Akala mo ba hihintayin nila tayong hulihin sila? Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Hindi rin natin nais patayin ang lahat mula sa Black Sun Kingdom, ang layunin ay patayin lamang ang mga squad ng 3 dukado na malapit sa hangganan sa atin, Everon, Stanley, at Alton. Ang paghahanap sa kanila sa napakalawak na lugar Pangaso ay hindi magiging madali, kahit makakita tayo ng squad, kailangan pa natin silang palibutan upang walang makatakas. Napakalaki ng saklaw ng paghahanap, at ang pagsasakop ng 6 na cultivador ay hindi madaling bagay. Kailangang marami tayo habang nag-iimbestiga upang matapos ang misyon. Pwede tayong lumabas ngayon at manghuli, pero sa pinakamaganda, 1 o 2 squad lang ang mapapatay natin, paano ang natitira? Kailangan nating makipag-ugnayan sa lahat, kung hindi, mabibigo ang lahat. Bakit kailangan pang pahirapan? Wasakin na lang natin ang lahat ng makikita mula sa Black Sun. Kailangan nating sundin ang mga tagubilin. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan ng misyong ito, pero iniisip kong paraan ito para iwasan ang kasunduan ng 8 kaharian. Mukhang may malaking pinaplano ang mga nakatatanda, hindi natin pwedeng sirain ang ganito kalaking bagay dahil lang nababato ka. Singgal ni Michael at umupo sa isang sulok ng kuweba kasama ang kanyang mga tauhan. Sige, maghihintay ako, pero may hiling ako. Ano iyon? Singkit ang mata ni Phil, nagiging hindi na matiis ang taong ito. Si Sir Burton, kailangan siyang mamatay. Ang mukha ni Michael ay nagbago, naglalabas ng nakamamatay na pagnanais pumatay. Alam ni Phil ang dahilan sa likod ng hiling na ito, ngunit hindi na niya binanggit ang kahihiyan upang hindi na lalong magalit si Michael. Panipi tuldok. Ang pamilya Burton ay nasa loob ng dukado ng Alton, isa sa mga target natin. Sa tingin ko makatuwiran ang hiling mo. Pagkatapos ng pangunahing misyon, liliko tayo upang tapusin din ang squad ng Burton. Kontento ka na ba? Hindi ako makukontento hanggat hindi ko siya napuputulan ng ulo gamit ang sarili kong kamay. Pero, sige, susunod muna ako sa plano. Hindi sinasadyang hinawakan niya ang sunog sa kanyang leeg, Zampa, pagsisisihan mo ito. Makalipas ang 1 oras dumating ang isa pang squad, 3 oras pa at dumating ang ika-5, kasunod ang ika-6, nagsimulang magtipon ang mga henyo at veterano ng Bolivar sa loob ng karaniwang anyo ng kuweba. Gitling. Lumipas ang mga oras na parang taon, ang paghihirap ng iba't ibang squad sa lugar Pangaso upang makahanap ng angkop na mga halimaw at magtulungan sa pagpatay ay nakakapagod para sa katawan at kaluluwa. Hindi naging madali para sa alinmang squad dahil sa mga halimaw na antas 11 at 12, lahat sila'y nahirapang tumakas mula sa isang lugar patungo sa iba, at pinakamalaking hamon ang manatiling magkakasama kahit sa pagtakas. Sapagkat ang maghiwa-hiwalay sa lugar na ito ay katumbas ng kamatayan. Dahil dito, lumiit ang kanilang pananaw at kaalaman sa paligid, kaya mas naging vulnerable sila sa biglaang pag-atake ng mga halimaw. Lalong totoo ito para sa mga squad mula sa Black Sun Realm. May ilan ang kulang sa tauhan, at karamihan ay may mahihinang kasamahan. Mas malala, hindi sila sanay sa pagtutulungan. Para sa kanila, makita ang halimaw na higit sa antas 9 na ay katumbas ng buhay o kamatayan. Sa loob ng 2 araw, karamihan sa mga squad mula sa iba pang kaharian ay nakaligtas ng may kaunting casualty lamang, 1 o 2 mula sa kanilang mga tauhan. Ngunit ang mga squad mula sa Black Sun Realm ay nawalan na ng higit sa 3 bahagi ng kanilang puwersa. Ang tanging mabuting balita ay buhay pa ang lahat ng pangunahing henyo,
ngunit oras na lang ang tanong kung magtatagal pa sila kung mananatili ang sitwasyon. Ang tanging kalmado at maluwag ang kilos ay sina Caesar, Pian, at Theo. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng totoong oportunidad upang maranasan ang kanilang bagong lakas sa isang aktwal na laban. Bagamat si Caesar ay palaging nakikipagdulo sa buong kaharian mula nang humiwalay siya kay Robin, iyon ay mga paligsahan lang sa entablado, sa harap ng mga manunood, at walang banta ng kamatayan. Ngayon, pinakita na ni Pian ang kanyang nakamamanghang bilis na may kasamang windblade. Si Theo ay tahimik na sumasalakay gamit ang mga aninong kutsilyo na nakakaubos ng kalaban, at si Caesar ay naglalabas ng matinding lakas at apoy na walang makapipigil. Sa wakas, lumabas ang kanilang tunay na nakamamatay na potensyal. Sa loob ng 2 araw, nakapatay sila ng 32 halimaw ng pinagsama-sama, karamihan ay nasa antas 8 hanggang 11, maliban sa isang pagkakataon ng si Pian ay nakatagpo ng halimaw na antas 12, isang higanteng butiking mabangis. Nilihis niya ito patungo kay Caesar, at magkasama nilang napatay ang halimaw. Isang antas 12 na halimaw. Kung isang buong totoong squad ng 6 ang nakatagpo nito, mas pipiliin nilang tumakas kaysa makipagsapalaran na lumaban. Sa katunayan, ang tanging layunin ng mga antas 12 na halimaw dito ay upang takutin ang mga squad at pumatay ng ilan upang mas maging kapana-panabik ang palabas, hindi sila dapat na mapatay. Nanatili ang 3 sa loob ng itinakdang bilog ni Caesar at nakatagpo ng maraming squad sa loob ng 2 araw. Madali nilang natansya na karamihan sa mga iyon ay nakalap ng token mula sa humigit kumulang 14 na halimaw, may kaunti pang higit o kulang. Ang panalo sa unang yugto ay nasa kanilang bulsa na, ngunit abala pa rin sila sa pagtuklas at pagsubok ng kanilang mga bagong kakayahan. Ang ganitong pagkakataon ay hindi araw-araw dumarating. Pagkatapos ng kaganapan, magkakaroon pa ng ilang isa laban sa isa na labanan upang tukuyin ang mga ranggo. Walang hirap na manggana si Caesar at kukunin ang unang pwesto. Samantala, sina Pian at Theo ay babalik kay Robin upang siya'y tulungan at protektahan, habang si Caesar naman ay magbabalik sa kanyang nakasanayan kasama ang pamilya Burton at ipagpapatuloy ang pambubulas sa mga batang henyo ng Black Sun ng mapayapa. Lahat ay ayon sa plano, sana. Sa loob ng 22 oras mula ngayon, matatapos ang hunting event. Please subscribe to my channel kaibigan, libre lang yan, maraming salamat po.